Kung may kasabihan mga tol na the enemy of my enemy is my friend, 'di ba? May kasabihan ganun. Ito naman mga kapatid, sa kaso ng India, Russia at saka China, the friend of my friend is my enemy. Kaya kakaiba to mga tol. Bakit? Kasi alam naman natin magtropa ang Russia at saka China. Tapos magkagalit, no, ang India at saka China. Pero mga tol, ang India at Russia ay magko-co-produce ng advanced BrahMos missiles. No? Kumbaga, ito yung panibagong BrahMos missile, mas advanced kesa sa existing BrahMos missiles na ngayon. At magko-co-produce nito mga tol, ang India at Russia. Siguro nakita ng Russia yung potential na kapabilidad mga tol o potential nitong BrahMos missile ng India dahil nga nasubukan na to sa aktual na labanan, no? Nang maglaban ang India at saka Pakistan. At habang ang Pakistan gamit yung mga Chinese-made na weapon. So ngayon, sabi rito, how India mated BrahMos with Sukhoi 30 MKI. Yan ang ating aalamin mga kapatid. No? Panoorin natin to mula rito sa WION. No? So magiging, kumbaga, magko-co-produce ang India at Russia ng BrahMos 2.0. Wow! No? Ano kaya reaction dito ng China? Anyway, panoorin na lamang natin to bago natin to simulan. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Well, it is said that once a weapon system is successfully used on the battlefield, it becomes combat proven. Well, this is the case with India's supersonic cruise missile BrahMos, which were recently launched against Pakistani targets in Operation Sindoor. Now evaluated by its success, both Russia... Ito na nga no? Napakita na nga ng BrahMos mga tol kung ano yung kakayanan niya. Which is pinanood din natin at tinignan natin maigi kasi may ganito tayo eh. Diba? At dito natin mga tol makikita na good investment yan para sa atin. Diba? Lalong-lalo na kung ito'y depensa ng Pilipinas. Diba? Meron tayong nagwo-work, gumagana dahil subok na. Unlike doon sa mga binili ng Pakistan, mga tol, gumastos sila ng napakalaking halaga rin doon. 82% mga tol ng kanilang mga sandata is made in China. Russia and India are in discussions to jointly produce the advanced version of BrahMos missile system. According to a report by the Economic Times, Russia has extended full technical support for jointly producing an advanced version of BrahMos missile in India. The friend of my friend is my enemy. Ang tindi nito. Kasi kaibigan ni Xi Jinping si Putin, tapos si Putin naman kaibigan niya tong India, at yung India naman kaaway ng China. The report further suggests that the initial negotiations between both countries are already underway, while the newly inaugurated BrahMos facility in Uttar Pradesh has been identified for the co-production of the next generation missiles. The BrahMos missile's effectiveness was demonstrated during Operation Sindoor, when it was used to target Pakistan's air bases. At a speed of Mach 2.8, the missile successfully hit targets, causing significant damage and rattling the Pakistan military. They showcase the missile's precision, speed, and ability to overcome air defenses. Supersonic kasi, mabilis talaga, di ba? Hindi nga kayang depensahan ng mga missile air defense system ng ng China kasi yun nga yung gamit ng Pakistan eh. Now, many of these targets were hit with Sukhoi 30 MKI fighter jets using the air-launched version of BrahMos. Interestingly, it is the only supersonic cruise missile in the world which can be launched from a fighter jet. Kita mo? It is the only, di ba? Nag-iisa lang siya mga kapatid na supersonic missile na pwedeng i-launch gamit ang mga fighter jet. Kasi normally, di ba, meron niyang pinanggagalingan kung saan nilo-launch. Di ba? Pero eto mga tol, dala-dala mismo ng fighter jet. Eto lang daw yung kaisa-isa sa buong mundo na pwede siyang pakawalan gamit ang fighter jet. Mabilis na nga yung fighter jet. Diba? Tapos biglang magpapakawala pa ng supersonic missile na 4 na ulit na mas mabilis kaysa sa speed of sound. Talagang mahihirapan silang mahihirapang sanggain to. But achieving this feat was not an easy task.
The first step to mate BrahMos missile with Sukhoi 30 fighters was taken in December 2005 when the government informed lower house of the parliament about India-Russia joint feasibility study for integrating the BrahMos missile with Sukhoi jets. Then in 2012, Cabinet Committee on Security approved the structural and software modifications on 42 jets for air-launched missiles. In November 2017, India test-fired the air-launched BrahMos cruise missile from Sukhoi 30 MKI jet for the first time. Now, fast forward to 2020, the Indian Air Force inducted the first squadron of Sukhoi jets armed with BrahMos. After overcoming the initial challenges of mating the missile with the fighter, India started work on reducing the weight of the missile by 500 kgs. Oh, so binawasan ng bigat, no? To 2.5 tons. It also introduced fins to increase the stability of the air-launched missile. Added fins, yung palikpik niya, to increase missile stability and accuracy. Now, next was the range of the missile, which was limited to just 290 kilometers. Due to India's exclusion from the Missile Technology Control Regime, which is MTCR, in June 2016, India joined the MTCR, allowing it to extend the range to 450 kilometers. So mas pinalayo, yung dati nasa 200 plus kilometers lang yung kayang marating, ngayon dinoble. But India is not willing to stop here just yet. The future plan for the BrahMos missile consists of building BrahMos NG or BrahMos Next Generation. Parallel to this, the Indian Air Force plans to fit the air-launched missile with its various other fighter jets like MiG-29, Mirage 2000 and light combat aircraft Tejas. Alam niyo mga tol, no, mula nung nagsimula yung Operation Sindoor ng India, diba? Una, may napanood tayo niya reaction video natin yan, diba? Minaliit pa yan ng China at minaliit din to ng US. Ang gusto kasi ng US sa kanila bumili ng alam niyo na, mga gamit, mga equipment, mga kagamitan sa gera. Habang ang China naman, minaliit nila at tuwang-tuwa nga ang China doon sa balita nila kung gaano katagumpay yung kanilang mga jet fighter. Kasi yun din yung ginagamit ng Pakistan. Pero lahat yun ay dinibunk ng India mga tol sa pamamagitan ng kanilang news. Diba? Pinakita na walang nagawa, hindi man lang naharang o nasalag ng mga air defense ng China, which is yun ang ginagamit nga ng Pakistan. Kaya nga naging involved ang China. Actually, ito'y laban lamang ng Pakistan at saka ng India. Pero since nagsalita ang China at minaliit nila ang itong mga kagamitan ng India, bumawi agad, nagrebat agad ang India. At dito na-expose nga sa buong mundo na yung mga missile ng China, for example, yung iba may natagpuan intact pa, meaning hindi talaga siya sumabog, nalaglag lang siguro, nabitawan, no? Kaya kung ano man nangyari doon, nasupot kumbaga. Tapos yung mga jet fighter naman nila wala ring nagawa. Tapos yung mga air defense nila na kinapi doon sa Russia is hindi rin naman nasalag yung BrahMos. Yung BrahMos tuloy ang naging star nitong Operation Sindoor na to. At buhat nga nun mga tol, tumaas ang stocks. Habang yung mga equipment naman o yung assets naman, defense manufacturing company ng China is bumagsak yung stocks mga tol. Dito nga, may napanood nga ako parang nasa 50% discount na sila no, dito sa Pakistan mga tol. Habang dumami naman ang mga bansa na gustong mag-avail o gustong kumuha ng BrahMos missile. And good thing mga tol, meron na tayo. Meron na ang Pilipinas nitong BrahMos missile at masasabi nating okay na okay yan kasi nga subok na yan. Proven and tested na yan. Hindi lang basta sa mga test hindi lang sa mga test. Kumbaga, ginamit na to mismo sa aktual na labanan. Tapos ngayon, magko-co-produce pa ang India at Russia. Di mas lalo nilang pahuhusayin yan. Kung gaano nakahusay ngayon, itong BrahMos na yan, mas lalo pa nilang pahuhusayin yan mga tol. Diba? Only one in the world na pwedeng i-launch itong supersonic missile na to, pwedeng i-launch gamit ang fighter jet mga tol. Nag-iisa lang daw yan sa mundo. Tayo hindi naman nakakabit sa fighter jet yun sa atin Meron tayong launch talaga kumbaga panggagalingan ng BrahMos missile. Pero at least meron tayo niya Isa tayo sa mga unang nagkaroon niyan mga tol. Anyway, bilang mga tao, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.